Domestic water reserve tank sizing. Paano nga ba sinasize ang ating ground tank or yung tinatawag nating cistern tank at saka yung overhead tank? So, dito sa gamit ang ating extensive plumbing design calculator, madali lang 'yon isa-size. Ang i-highlight ko lang dito na ang ginamit nating reference ay yung data mula sa BOCA or yung tinatawag na Building Officials and Code Administrations, which is ito 'yon. Ah, ang data na to ay lumabas noong taong 1990 at ito rin yung mga ginagamit ng mga malalaking designer lalo na sa pagde-design ng mga mid-rise to high-rise. Okay? So may nakalagay dito type of occupancy sa single family dwelling 75 ito or ang kung babasahin natin dito minimum quantity of water per person per day in gallons na yan. So, in gallons, 75 gallons per person per day sa isang residential single family. Okay? Habang sa boarding house naman is 50. Dito tayo focus sa boarding house. Kaya nga, kinaber ko itong the rest para ma-focus lang tayo dito sa dalawa. Okay? So, boarding house is 50 gallons per person per day. So, ito-try natin to sa ating Excel calculator. Ito tayo. So, halimbawa, yung project natin is boarding house. Ngayon, ang occupancy type is wala pa siya. So, ang gagawin natin dyan, balik tayo dito sa home. Click na lang natin tong home. Click natin to. Tapos, occupancy type, light green. Ibig sabihin, drop down list. So, i-drop down natin to, boarding house. Okay? Tapos, number of floors, 7 story. So, plus roof deck, 8 levels yan. Number of level yan. Okay? So, balik tayo dito sa cistern and overhead tank. Click natin to. So, nag-update na siya dito. Okay? Tapos ito rin, kanina 0 yan. Tapos pag boarding house, 50 gallons per person per day. According dito sa ating BOCA, di ba? So, automatic yan. Ngayon, ito, light gray, ibig sabihin, editable yan or yung designer's discretion or yung paano titingnan ng isang plumbing designer kung ilan katao yung titira sa building dyan. So halimbawa sa boarding house, kung ilang pwedeng titira dyan. So ipalagay natin na nasa kung 7 story yan, ipalagay natin nasa mga 50 katao ang titira dyan. Okay? So 50 katao. So halimbawa sa isang kwarto may dalawang kama or yung double deck na dalawa. So, isang double deck pero dalawa yung tira kasi sa baba at sa taas. So, 25 ka kwarto. So, 50 persons, di ba? So, ganun yon. Okay? So, ang magiging daily demand niya ngayon, 50 times 50 is 2,500 gallons which is equal to 9.46 cubic meter. Ngayon, dito tayo sa proposed percentage to daily demand. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito kung ano gusto ni owner or ni architect na magiging percentage mula dito sa gallons or cubic meter na gusto nilang i-reserve. Halimbawa, kung gusto ni owner na 100%, ibig sabihin 1 day lang din. 100% kasi 1 day to, di ba? Kung gusto ni owner na 200% kasi sabihin ni owner na kasi palaging walang tubig, naubusan ng tubig yung water district. So ito yung natin, 200% magiging 2 days na reserve siya. Kahit na mawala ng tubig ngayong araw, sa buong 2 araw may backup yung building, di ba? Yun yung ibig sabihin. Although walang batas na nagsasaad na dapat ganito. Dapat 200%, dapat 100%, dapat 50%. Walang batas sa Pinas na ganon. Ang ano lang dito is owner's decision or discretion kung gusto niya kung gaano kalaki yung reserve na ilalagay niya sa kanyang building, di ba? Ano 'yon, basta may may safe na space, safe at saka spacious na lugar, so pwede niyang lakihan. Okay? So halimbawa gusto ni owner na 150% which is 1 day and 12 hours, meron din tayong option sa ganon. So flexible ang ating calculator, okay? So pagkatapos niyan, proposed water storage volume capacity in cubic meter of the building. Ito na yung pinakabuo niya. Hindi pa to yung cistern, hindi pa yan ang overhead. Ano pa to? Total to. So, pagdating naman dito sa baba, dito na tayo mag-allocate. So,
paano ba tayo mag-allocate ng ground tank at saka overhead tank sa ating sa ating building o sa ating project. May option tayo dito. Kung babasahin nyo dito, domestic water reserve or yung cistern at saka yung overhead tank allocation, ay may option tayo dito na gawing 2/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1, 1/2, tapos 1 and 1. So, depende na rin ito sa kay architect or kay owner. Kung ang pinaka-ideal, kung hindi sila nag-specify, ang pinaka-ideal talaga is ito, 2/3, 1/3. Parang septic tank, di ba? 2/3 sa unang chamber, 1/3 sa pangalawang chamber. Ganon rin sa cistern tank at saka overhead tank. Kasi nga, bakit nga ideal to? Kasi, una, si structural engineer, di ba, i-consider niya yung bigat or volume ng tubig sa taas para maging basihan niya sa pag-calculate ng kanyang structural beams, di ba, framing. So, kung maliit yung sa taas, di ibig sabihin makatipid si owner. Yun yung ang pinaka-ideal. Pero minsan, ni-insist ni owner na gusto niya one half ngayon ba yun, or pwede niya one sa baba, one half sa taas, o gawin niyang one sa baba, gawin niyang one din sa taas. So, nasa kanya yun. Ang lang dito, bibigat yung natin, yung tangke sa taas. Ibig sabihin, lalakihan ni structural engineer yung beam niya, yung structural framing niya. Yun. Kaya nga ang pinaka-ideal is 2/3, 1/3. Kaya kasi hindi nga mabigat. Okay? Yun. So, palagay natin 2/3, 1/3 tayo. So, ito nga 2/3, ito rin sa gravity 1/3. So, magiging ito yung sa gravity natin at ito rin naman sa ating cistern. Okay? So, ganun lang kadali. Nyo lang to, i-convert into length, width, and height. Ito rin. Tapos.